Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Tahimik ang gabi ng panahon na yon habang naglalakad ako pauwi galing sa 24-hour shift sa ospital, kabanong. Wala na akong masyadong nakakasalubong sa daan dahil gabi na at nasa loob na ng bahay ang lahat ng mga tao sa barangay namin. Pero kahit na mukhang payapa at ligtas naman ang paligid, hindi ko alam kung bakit iba ang kabang nararamdaman ko ng gabing yon. Wala naman akong ibang maisip na posibleng rason, pero hindi ko malilimutan ang bigat na parang nakadagdag sa akin sa mga oras na yon habang naglalakad pa uwi. Mas lalo pang tumindi ang pakiramdam nang maaninag ko ang bukas na ilaw ng kwarto ng aming bahay. Ang liwanag na yon ang nagbubukas sa aking mga mata para makita ang pagtataksil ng aking asawa. Ako nga pala si Alex, isang nurse sa public hospital sa bayan namin. Ibabahagi ko po sa inyo ay ang aking karanasan kung saan ito rin ang nagtulak sa akin para gawin ang isang bagay na alam kong walang kapatawaran. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron po tayong mga bagong mga videos. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Luis? Alex? Bakit nandito ka? Ang sabi mo, sa ospital ka muna matutulog dahil may duty ka ulit bukas? Tandang-tanda ko noon, kabanong, ang panginginig ng mga labi ko habang pinagmamasdan ko ang hubad na katawan ni Luis at ng babae niya. Aligaga sila, hindi alam kung paano kukuha ng damit para isuot. Ang bababoy niyo! Ang bababoy niyo! Hayop ka, Luis! Paano mo nagawa sa akin to? Ano ba? Huwag kang mag-iskandalo. Kabing-gabi na. Makakabulabog ka pa ng mga kapitbahay. Hayop ka, Luis! Mas iniisip mo pa talaga yan kesa sa nararamdaman ko ngayon, ha? Anong kagaguhan to? Sa pamamahay ko pa talaga kayo gumagawa ng kabastusan ninyo? Ano ba bang ini-expect mo, Alex? Lalaki ako. Asawa mo ko pero para naman akong walang asawa dahil lagi ka nalang wala dito. Puro ka trabaho. Para sa pamilya natin ang ginagawa ko, Luis. Para sa pag-aaral mo. Hindi mo man lang ba naisip lahat ng ginagawa ko para sa relasyong to? Bago mo nagawa akong pagtaksilan. Alex, paano naman lahat ng pagtitiis ko? Ha? Binabaliwala mo na lang din? Hindi lang naman ikaw ang may sakripisyo sa pamilya na to. Hindi mo alam ang araw na tinitiis ko mag-isa dahil lagi kang wala. Hindi mo ba naisip yun? Ha, Alex? Hayop ka! Napakasama mo! Teka. Ano ba nangyayari dito? Walang iya ka, Luis. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Luis, ano bang ginawa mo sa kapatid ko? At ikaw, mahal, anong ginagawa mo dito? Huwag mong matawag-tawag na ganyan si Trixie Mula ngayon, hiwalay na kayo. At ikaw, Alex, hiwalay na rin tayo. Total, dito na lang rin naman ang punta nito Eh di tapusin na lang natin lahat ngayong gabi. Sandali, Trixie, ano to? I'm sorry, Kong. Pero si Luis ang mahal ko. Matagal na kaming may relasyon. Hindi ko kakayanin pag nawalay pa ako sa kanya. Ano? Nasisiraan ka na ba, Trixie? May relasyon kayo ng asawa ng kapatid ko? Anong pumasok dyan sa utak mo? Ha? Nababaliw ko na ba? Hindi na kita mahal, Kong. Yun lang ang sagot ko dyan. Saka,
Magkukunwari pa ba naman tayo? Alam ko naman na hindi mo rin ako mahal, di ba? Anong pinagsasabi mo? Kaya mo lang naman ako pinakasalan dahil nagmakaawa ako sa iyo, di ba? Trixie, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa sa akin to. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Ano ba yung mga sinasabi mo? Huli na ako, Yakong. Masaya na kami ni Trixie. Mas mabuti na rin itong nalaman nyo na ang totoo para hindi na kami nagtatago pa. Hayop ka pala eh! Niloko mo na nga ang kapatid ko. Pinago mo pa ang asawa ko, hayop ka! Bakit? Natapakan ba ang pagkatao mo? Ha? Alam mo, matagal na akong yabang na yabang sa iyo eh. Ano ba tingin mo sa akin, ha? Sabihin mo nga ngayon din. Aminin mo na dati pa lang hindi mo na talaga ako gusto para kay Alex. Talagang hindi kita gusto para sa kapatid ko, Luis. Matugan ka na nga. Paaral ka pa ng kapatid ko. Tignan mo ngayon. Tama ko, di ba? Ang sabihin mo, sadyang ututo lang ang kapatid mo. Parang ikaw. Di ba paniwalang-paniwala ka na mahal na mahal ka pa rin ni Trixie? Napaniwala ka niya na okay lang ang lahat sa inyo. Dahil kayong magkapatid, pareho kayong uto-uto. Ano ba, Alex? Iiyak ka na lang ba dyan? Mapapatay ng kuya mo si Luis, oh! Awatin mo siya! Tandaan niyo tong dalawa. Mula ngayon, hindi ko na gusto makita pang pagmumukha niyo. Naintindihan niyo ba? Hindi mo na kailangan sabihin pa yan. Aalis talaga kami ni Trixie. At ikaw, Alex, wag mo na akong habulin. Dahil tapos na ang lahat sa atin. Tara na, Trixie. Hindi mawala-wala sa alaala ko kung paano niya hinawakan ng kamay ni Trixie habang palabas sila ng bahay kabanong. Sa sandaling yon, pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Lahat ng sakripisyo ko para kay Luis. Ang oras, ang pangarap, ang sarili ko. Parang nasayang na lang ng ganong kabilis dahil lamang sa sinabi niyang wala raw akong panahon para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi ako handa. Palagi kasing nasa kinabukasan namin ang isip ko. Sa kung ano pa ang pwede naming buuin. Sa kung saan pa kami mas magiging masaya. Hindi ko na malayang habang abala akong tumitingin sa inaharap, may unti-unting nawawala sa kasalukuyan. Sa puntong yon, sinisisi ko ang sarili ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ako nga ba ang may kasalanan. Kung ako nga ba ang dahilan kung bakit humanap siya ng iba. At habang nakatingin ako sa kuya ko noon, alam kong may mga salitang gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Kagaya ko, ramdam ko na may bahagi sa nangyari sa kanila ni Trixie na sinisisi rin niya ang sarili niya. Tana, Alex. Kalimutan mo ng lalaking yon. Mas mabuti na rin ito kesa mas tumagal pa ang panluloko nila sa atin. Hindi ko lang matatanggap, kuya. Ako ba talagang nagkulang? Pag mo isipin yan, wala kang kasalanan. Kung mahal ka ni Luis, maintindihan niya na para sa pamilya niyo yung ginagawa mo. Tana. Aray ko! Juan! Bakit mo ako iniwan dito? Sandali. Baka nahulog na si nanay sa kama. Tulungan na kita, kuya. Sigurado ka ba? Kaya ko naman si nanay. Hindi, ayos lang ako. Oh, Nay, ano hong ginagawa niyo sa sahig? Bakit po nakahiga kayo dyan? Mukhang natumba si nanay pag-abot ng kahon na ito sa ibabaw ng kabinet. Naku, sana ho tinawag niyo na lang kami, Nanay. Baka po kung mapano pa kayo eh. Ang tatay niyo, tinatawag niya ako. Nandito siya. Nandito siya sa itim na librong ito. Nay, wala na ho si tatay. Matagal na. Hindi. Kinuha lang ng demonyo ang tatay ninyo. Ikinulong niya ang kaluluwa ng tatay ninyo dito sa librong ito. Halina po kayo. Bumangon na kayo at dito na kayo humiga sa kama. Pinilit kong kumilos noon para tulungan si nanay. Kahit gusto ko na lang maupo at umiyak, pinilit kong magpakatatag.
Kinuha ko ang stethoscope at agad kong sinukat ang blood pressure niya. Sinisigurong hindi siya lubos na naapektuhan sa pagkakabagsak. Nang makasiguro akong maayos ang kalagayan niya, saka lang ako nakahinga ng bahagya. Pagkatapos noon, napatingin ako sa buong silid. Nagkalat sa sahig ang iba't ibang libro mula sa isang kahong kinuha ni nanay sa itaas ng aparador. May maliit, may malalaki, at may makakapal. Iba-ibang itsura ng mga ito. Pero may isang libro na agad na umagaw ng pansin ko. Ito ang librong sinasabi ni nanay. Ang librong ani ay may kinalaman sa nangyari sa kanya. Kulay itim ito. Walang kahit na anong nakasulat o disenyo sa pabalat. Nang damputin ko ito at marahang buksan, bigla kong napahinto. May kakaiba rito. Isang bagay na hindi ko kagad maipaliwanag, pero sapat para magtaka at makaramdam ng pagtaas ng balahibo. Ano ba yung libro na yan? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan yung language pero tingnan mo kuya itong mga litrato. Pero parang hindi ito libro para sa panggagamot kuya. Parang libro ito ng mga mangkukulam. Akin na nga yan. Itatabi ko na to para di na makita ni nanay. At ikaw ha, mas mabuti siguro kung magpahinga ka na muna. Sige na, ako nang bahala rito. Sige kuya, salamat. Matapos ang lahat ng yon, natatandaan kong dumiretso ko sa aking kwarto. Niyakap ko ang anak kong tahimik na naglalaro sa kuna at doon ko na ibinuhos ang lahat. Tahimik akong umiyak kabanong. Pilit pinipigilan ng hikbi. Halos sumisikip ang paghinga ko sa sobrang bigat na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hanggang sa tuluyan na lamang akong nakatulog habang umiiyak. Ngunit bandang hating gabi, bigla kong nagising sa iyak ng anak kong si Riley. Agad akong napabalikwas ng bangon. Pagdilat ko, ang unang sumalubong sa akin ay ang bukas na pinto ng kwarto. Agad naman akong kinabahan. Mabilis akong napalingon sa kuna sa aking tabi. Ngunit ganun na lang ang naramdaman kong takot nang makita kong wala na roon ng anak ko. Sa gulat at takot ko, umiyak akong kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. At doon ko halos naabutan si Luis. Nagmamadaling palabas ng bahay habang mahigpit na yakap ang anak naming si Riley. Luis! Ibalik mo ang anak ko! Kuya, tulungan mo ako ang anak ko! Alex, ano nangyari? Si Riley! Kinuha ni Luis si Riley! Ano? Luis! Trixie, ano ba itong ginagawa nyo? Hindi ako papayag na may iwan ko sa iyong anak ko, Alex. Lagi ka namang wala sa bahay, di ba? Sino mag-aalaga kay Riley? Luis, wag mo namang gawin sa akin to. Ibalik mo sa akin si Riley. Kung ayaw mo na sa akin, pinapalahiyaan na kita. Hindi kita hahabulin pa. Hahayaan ko na kayo ni Trixie. Ibalik mo lang ang anak ko. Kumpara sa ating dalawa, mas nakakasama ko si Riley, Alex. Kumpara sa'yo, mas inaalagaan at minamahal ni Trixie ang anak natin. Dahil pabaya kang ina eh. Trabaho lang lagi ang laman ng utak mo. Kahit na pagpapalit ng diaper ni Riley, si Trixie din ang gumagawa eh. Di ba? Luis, alam mong kung pwede lang, hindi ko iiwan ang anak natin. Alam mong mahal na mahal ko siya at gusto ko siyang makasama parate. Kaya nga pinaaral kita, hindi ba? Di ba ang usapan natin, oras na makatapos ka at makapagtrabaho, aalagaan ko na si Riley parate. Hindi ko na siya kailangan paalagaan pa sa ibang tao. Kailan pa yun, Alex? Lalaking anak natin na hindi malapit sa'yo. Kaya mas mabuti na to. Ako nang bahala sa kanya. Kalimutan mo na kami. Luis, hindi na ako nagtataka na ganito ka kasama. Pero pati ba naman ikaw, Trixie? May pakialam ako sa bata kong. Mahal ko si Riley na para ko ng tunay na anak. Pero hindi mo nga siya anak. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Kahit na. Tama si Luis eh. Ako na halos na nagpalaki sa kanya. May karapatan din ako. Mas maaalagaan ko siya ng maayos kumpara sa iyo, Alex. Dahil wala ka naman trabaho, Trixie. Asa ka lang din sa kuya ko, hindi ba? Kung kagaya kita na may trabaho at binubuhay, maiintindihan mo ko. Kung mabuti kang ina, gagawa ka ng paraan para hindi mapabayaan ang asawa at anak mo.
Kung mabuti kang babae, hindi mo aagawin ang asawa ko at ang anak namin. Yan ba ang pinagmamalaki niyo sa akin? Yang kakatihan ninyo? Kung hindi dahil sa akin, baka napabayaan mo na si Riley, Alex. Hindi ka pa ba natutuwa na inaalagaan ko siya para sa'yo? Inalagaan mo siya dahil binabayaran kita, Trixie. Inalok kitang bantayan ng anak ko dahil may tiwala ako sa'yo. Hindi ko naman basta-basta pinabayaan lang ang anak ko dahil hindi ko siya mahal o hindi ko siya gustong alagaan. Iniwan ko siya sa'yo para bantayan mo tuwing wala ako pero hindi para agawin sa akin. At saka, anong klase ang pag-iisip ba na meron kayong dalawa? Ha? Ilalayo niyo si Riley sa tunay niyang ina? Nakakaya mo yung mga ginagawa niyo? Ikaw, Trixie, hindi na kita makilala eh. Hindi yan magagawa ng babaeng minahal ko. Buo na ang desisyon namin. Wala na kayong magagawa pa. Napabayaan mo na si Riley, Alex. Huli na para bumawi ka pa sa kanya. Ang mabuti pa, tanggapin mo na lang na dahil sa kapabayaan mo, hindi lang ako ang nawala sa'yo, kundi pati na rin ang anak natin. Sige, subukan mo ipasok sa sasakyan niyang si Riley at ako mismo magpapakulong sa'yo. Subukan mo! Wala akong pakialam, no? Anak ko si Riley. At alam mo, Alex, na kapag dinalan niyo sa korte ito, matatalo ka lang. Dahil totoo naman na pabaya kang ina eh. Hindi! Hindi! Luis! Ibalik mo ang anak ko! Riley! Wala nang mas masakit pa para sa isang ina na malayo ang sariling anak. Akala ko noon, Kabanong, ang pinakamabigat ko ng naranasan ay ang pangangaliwa ni Luis. Hindi pa pala. May mas masakit at mas mahirap pa palang tanggapin. Lumipas ang ilang linggo at hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Lumapit ako sa mga otoridad upang humingi ng tulong. Ngunit kahit saan kami magtanong, walang bakas ni na Luis at Trixie. Sa sobrang pag-aalala ko sa anak ko, hindi na rin ako makapag-focus sa trabaho. Kaya napilitan ako mag-file ng 2 buwang leave. Ngunit dahil probinsya ang lugar namin, hindi ko maintindihan kung bakit parang napakadaling bitiwan ng mga otoridad ang kaso namin. Hindi nagtagal, napagtanto kong ako na lang ang patuloy na naghahanap. Ang natira na lang na pag-asa ko ay ang mga missing poster ni Riley na nakapaskil sa kung saan-saan. Tahimik na nakikiusap sa mga mata ng mga taong dumaraan. Ano, Alex? Kumusta? Kuya, nandito ka na pala. Nag-half day lang ako ngayon para matulungan kita sa pagpapaligo kay nanay. Salamat. Ay, siya nga pala. Galing ka ba sa bayan kanina? Oo, kuya. Anong sabi nila sa paghahanap mo kay Riley? Wala pa ring balita eh. Ay, nako. Nakakainis naman talaga ang mga pulis dito. Parang wala nang mga silbi. Pwede ba naman na asa na lang sa missing poster ang paghahanap kay Luis at Trixie? Gusto ko man na magalit, kuya. Pero ayoko na lang din na madagdagan pa ang mga isipin ko. Ayan mo. Susubukan kong humanap ng pwedeng makatulong sa atin. Salamat, kuya. Ano? Papaliguan na ba natin si nanay? Bubuhatin ko na ba siya sa banyo? Maya-maya lang, kuya. Nagpapainit pa ako ng tubig. Sige. Teka. Ano ba yung binabasa mo? Itong libro ni nanay. Ano? Itinabi ko na yan, di ba? Bakit lumabas na naman yan? Hindi ko alam, kuya. Nakita ko na lang hawak na naman ito ni nanay kanina eh. Ay, nako. Saan ba yan dapat itago para hindi makita ni nanay? Nakakainis na lagi na lang niyang hinahanap yan eh. Kuya, palagay mo, gumagana pa kaya ang mga orasyon na ito? Ha? Naisip ko lang, paano kung gamitin ko kaya ito kila Luis at Trixie? Ano? Ano ba mga pinagsasasabi mo, Alex? Akin na nga yan. Kuya naman, hayaan mo na ako. Wala na rin namang makakatulong sa akin para mahanap si Riley. Baka ito na lang ang natitirang paraan. Seryoso ka ba? Hindi mo ba nakikita ang naging resulta nito kay nanay? Kagagamit niya ng libro na yan? Tingnan mo, oh. Wala na siya sa sarili. Gusto mo bang ganyan din ang mangyari sa'yo? Hindi ko naman naabusuhin ang paggamit nito kagaya ni nanay eh. Gagamitin ko lang para ibalik ni Luis at Trixie ang anak ko. Alex, alam kong nahihirapan ka na sa nangyayari. Pero huwag ka namang gumawa ng ikapapahamak mo.
Nawawalan na ako ng pag-asa, kuya. Hindi ko kaya nang wala ang anak ko. Mas lalo lang tayong mahihirapan kung gagamitin mong librong yan, Alex. Walang mangyayaring masama sa atin, kuya. Mag-iingat ako. Kaya ibigay mo na sa akin yan. Hindi. Tigilan mo yung binabalak mo, Alex, ha? Baka naman hindi mo lang gusto na masaktan si Trixie. Tama ba, kuya? Si Trixie naman talaga ang hindi mo kayang tiisin eh. Hindi ba? Hindi totoo yan. Kapatid kita. Mas uunahin kita kumpara sa babaeng sinaktan at niloko lang ako. At dahil kapatid kita, hindi ko hayaan na maging masama ka dahil sa ginawa ni Luis at ni Trixie. Nandito naman ako, Alex eh. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Hindi tayo titigil na hanapin si Riley. Huwag mo nang gawin to. Makinig ka sa kuya mo, Alex. Wala ka sa tamang pag-iisip ngayon at ikapapahamak mo yan. Anong alam mo sa nararamdaman ko? Alex, ano ba? Bakit? Totoo naman, di ba? Anong alam mo na sa nararamdaman ko? Wala ka namang pakialam sa aming mga anak mo. Hindi totoo yan. Anong hindi? Hindi ba't kaya ka nagkakaganito ngayon eh? Dahil mas inuna mo maghiganti sa kabit ni tatay. Hindi mo na kami iniisip noon, Nay. Parating galit mo na lang ang pinapakinggan mo. Kaya wala kang karapatang sabihin na wala ako sa katinuan ngayon dahil hindi mo ako katulad. Ang anak ko lang ang importante sa akin ngayon. Kung ganon, anong ginagawa mo ngayon? Hindi ba't puro galit lang din yan? Alex, hindi mo alam gamitin ang librong itim. Oras na magkamali ka, pwedeng ikapahamak yan ng taong importante sa'yo. Anong gagawin ko? Hindi ko na kayang maghintay pa. Konting tiis pa, Alex. Mahanap din natin si Riley. Kinabukasan, hinintay kong tumama ang orasan sa hating gabi bago ko bumangon. Alam kong tulog na si nanay at kuya kong sa mga oras na yon. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa silid ni nanay. Pagpasok ko pa lang, agad na tumama sa paningin ko ang librong itim na mahigpit niyang yakap. Tahimik akong lumapit. Maingat na inalis sa mga kamay ni nanay na nakapatong sa libro. Halos hindi ako umihinga sa takot na magising siya. Nang tuluyan ko na itong nakuha, agad akong tumalikod at akmang lalabas na sana ng silid. Pero bago pa ako makalayo, natigilan ako. Sa gitna ng katahimikan ng silid, maraan akong tinawag ng boses ni nanay. Anak, sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari? Hindi ko po kayang mabuhay na wala si Riley, nanay. Kailangan kong gawin to. Matapos kong sabihin yon, malinaw pa rin sa alaala ko ang isang patak ng luha na tumulo mula sa kanyang mata nung gabing yon. Masakit makita, pero buo na ang loob ko. Alam kong wala na makakapigil pa sa akin, Kabanong, kahit na sino. Agad akong lumabas ng bahay at tumakbo papunta sa gubat, doon sa lugar na alam kong kinaroroonan ng kubo ni nanay. Ang kubong matagal niyang tinatago sa amin. Pero di kalaunan ay natuklasan din naman namin. Yun ang lugar kung saan niya ginagawa ang mga ritual gamit ang itim na libro. Pagdating ko roon, tumayo ko sa gitna ng kubo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin at tibok ng dibdib ko ang maririnig. Sinunod ko ang bawat takbang na nakasulat sa libro. Unay binigkas ko ang mga salita kahit hindi ko lubos na maintindihan. Pumikit ako at ipinagpatuloy ang dasal. Habang tumatagal, parang may gumagalaw sa loob ng katawan ko. May init, may bigat. Pakiramdam ko ay hindi na ako ang kumukontrol sa sarili kong bibig. Hanggang sa kusa ko ng binibigka sa mga salita sa libro. Sa madaling salita, natapos ang gabing yon na may isang bagay akong sinigurado. Alam kong babalik na si Riley, kahit ano pa ang kapalit nito. Magandang umaga. Oh, nagluto ka na ng almusal? Oo, kuya. Kumain ka na. Nang aga mo naman yatang nagising ngayon. Sinadya ko talaga, kuya, para makapagluto naman ako ng almusal. Mula yata nung nag-leave ako ikaw na lang lagi ang nagluluto dito sa bahay.
Wala namang problema doon. Lalo na't alam kong marami kang iniisip. Salamat, kuya. Oh, bakit may mga groceries ulit dito? Di ba nakapamili na tayo kahapon? Oo. Lumabas lang ako saglit kanina para sa mga nalimutan kong bilhin. Nakalimutan? Ako ang nag-ayos ng grocery kahapon. Parang wala naman tayong nakalimutan ah. Teka sandali. Alex, gamit ng bata to ah. Bakit bumili ka nito? Wala na kasing stock si Riley, kuya. Alex, wala naman dito si Riley. Hindi niya rin magagamit yan. Huwag ka mag-alala, kuya. Magagamit din niya yan. Malapit na siyang umuwi rito. Ay nako Alex, hindi na maganda nangyayari sa'yo ah. Sigurado ka bang okay ka lang? Ayos lang ako, kuya. Hayaan mo na lang muna ako. Sigurado ka? Ha? Nag-aalala ako sa'yo eh. Huwag kang mag-alala. Kung iniisip mo na baka nababaliw na ako, hindi mangyayari yan. Kailangan ko pang maging mas matibay, lalo na't mag-isa ko na lang bubuhayin si Riley. Lalo lang ako nag-aalala sa mga sinasabi mo. Ano ka ba, kuya? Alam mo ang mabuti pa, mag-almusal ka na. Tikman mo naman tong niluto ko, oh. Ay nako, sige na nga. Ay, nga pala, kuya. Naisip ko na mag-resign na sa trabaho. Oh, bakit naman? Para pag nandito na si Riley, matututukan ko na ang pag-aalaga sa kanya ng husto. Hindi ko na siya mapapabayaan. Hindi naman kailangan niya sa ngayon Alex eh. Tsaka, wag mo na munang isipin yan. Wala dito si Riley, okay? Hindi mo pa siya makakasama sa ngayon. Siguro, kailangan niyo munang magpalamig ni Luis bago mapag-usapang muli ito na maayos. Hindi rin naman kasi pwedeng mga kondisyon niya eh. Ikaw ang ina niya, kaya mas may karapatan ka kay Riley. Palagay mo ba mababali pa ang isip ni Luis, kuya? Pakiramdam ko kasi gagawin talaga niya ang banta niya sa akin. Kaya nga mas mabuti kung pag-usapan niyo ulit ito. Huwag na natin pag-usapan yan. Kahit ano naman ang isipin ni Luis, pilit na babalik dito si Riley. At nararamdaman kong malapit na mangyari yun, kuya. Alex, Sa ngayon, pag na-approve na ang ipapasa kong resignation letter, gagamitin ko naman yung ipon ko para magtayo ng business. magandang plano nga yan pero pag-isipan mo muna na mabuti. Buo na ang loob ko, kuya. Wala na ring oras. Kung hindi ko gagawin to ngayon, baka kinabukasan pagdating ni Riley dito, maging abala na naman ako sa trabaho at mapabayaan ko siya kagaya ng sabi ni Luis. Ay nako, alam ko na yan. Iniisip mo ba yung pananakot sa'yo ni Luis? Mas mabuti na ang handa ako, kuya. Alam mo, normal lang naman minsan ang mapagod. Kaya kung may naalala ka na pagkakataon kung kailangan pakiramdam mo napabayaan mo si Riley, sigurado naman akong hindi mo yung sinasadya. Hindi ka naman ganong klase ng ina, Alex eh. Sana nga, kuya. Sandali lang. Mukhang may tao sa labas ah. Sige. Buksan ko muna yung pinto ah. Oh, Trixie. Dala mo si Riley? Alex, nandito si Riley. Tulong. Tulong. Trixie? Trixie, anong nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako. May gumagapang sa katawan ko. Kong, tulungan mo ako. Sandali, ano ba pinagsasasabi mo? Alex! Akin na si Riley. Sandali. Alex, sandali. Akin na sabi. Ginawa ko ang lahat. Sinubukan ko pa siyang pigilan pero nabigo ako. Anong ibig mong sabihin? Akin na si Riley. Akin na ang anak ko. Alex, ano ba na pupunta dito si Trixie? Hindi na importante yon, kuya. Ang mahalaga bumalik na sa akin si Riley. Ikaw... Ikaw bang may gawa nito, Alex? Anong ginawa mo sa amin ni Luis? Anong nangyayari? Bakit ba ubong-ubo ka? Hindi ko rin alam. Nagising na lang akong ganito ang nararamdaman. Ano yan?
May kasama mga insektong suka mo. Nanay! Nanay, tulong! Nanahimik ako noon, Kabanong. Hindi halos makatingin sa nanginginig na si Trixie. Habang umiiyak na pinagmamasdan ng kamay niyang may mga insektong gumagapang, kasama noon ay ang malapot na laway na alam kong hindi rin magawang paniwalaan ni Kuya Kong. Bago pa nila ako mapansin, niyakap ko sa mga bisig ko si Riley. Tumalikod sa kanila at agad ko siyang niyakap. Sa sandaling yun, Kabanong, akala ko'y babalik na ang lahat sa dati. Pero nang dumampi na ang balat niya sa akin, bigla akong natigilan. May kung anong mali. Parang may kakaibang lamig na dumadaloy sa dibdib ko. At hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Doon ko naramdaman na may hindi na tama. At hindi na siya ang anak na inaasahan kong makakayakap muli. Sandali, bakit malamig si Riley? Trixie, anong ginawa mo sa anak ko? Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta, nagising na lang ako na nagwawala si Luis. Ganito rin ang nangyari sa kanya. Nagsuka siya. Dinadaing niya sa akin na may nararamdaman daw siyang insekto sa ilalim ng kanyang balat. Insekto sa ilalim ng balat? Paano naman mangyayari yun? Hindi ko alam, Kong. Hindi ko na rin alam, pero totoo ang sinasabi niya. Nung una hindi ako naniniwala, pero maya-maya ako naman ang nagsuka. Nararamdaman ko rin ang insekto sa loob ng katawan ko. Ang tanong ko ang sagutin mo. Anong ginawa mo kay Riley? Bakit malamig siya? Bakit hindi siya nagigising o kumikibo? Ano? Sigurado ka ba dyan, Alex? Sandali. Tingin nga ako kay Riley. Anak ng... Alex, hindi na humihinga ang anak mo. Hindi! Kuya, hindi totoo yan! Nagwala si Luis, Alex. Parang nawawala siya sa sarili. Sinubukan kong pigilan siya pero nahawakan niya si Riley at inihagis niya ang anak niyo. Ano? Pero hindi niya sinasadya. Alam kong hindi niya sinasadya, Alex. Maniwala ka sa akin, may nangyayaring kakaiba sa katawan niya. Sa amin. Hindi ito normal. Maniwala ka sa akin. Kung paniwalaan mo ko. Trixie, hindi na importante sa ngayon yan. Wala na si Riley. At si Luis mismo ang may kagagawa nito. Hindi! Hindi! Anak ko! Riley! Gumising ka, anak! Nandito na ako, Riley! Anak! Anak ko! Anak ko! Anak! Nanay, wala na po si Riley. Kasalanan ko to. Diyos ko, anak, sinasabi ko na nga ba? Sandali, ano to? Nay, may alam ka ba sa nangyayari ngayon? Kuya. Hindi, walang kasalanan dito ang kapatid mo, Kong. Ang mabuti pa ay paalisin mo na dito si Trixie. Halika na, Alex, pumasok na muna tayo sa loob. Sandali. Alex, anong ginawa mo? Ikaw ba ang may gawa nito sa amin? Hindi ko sinasadya. Tama na, Trixie. Walang kasalanan ng kapatid ko rito. Sandali. Paano si Riley? Hindi pwedeng wala na ang anak ko. Anak, halika na. Pumasok na muna tayo sa loob ng kwarto. Sandali. Harapin mo muna ako, Alex. Anong ginawa mo sa amin? Alex! Walang kasalanan ng kapatid ko. Hindi siya masamang tao katulad ninyo. Kung meron mang masama dito, ikaw yun, Trixie. Kayo ni Luis. Pero... Hindi. Hindi. Kong, heto na naman. Nararamdaman ko na naman sila. Ano ba? Layuan mo ako! Umalis ka na! Maniwala ka sa akin. Alam kong kinasusuklaman mo ko pero tulungan mo sana ako, Kong. Maawa ka sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala akong may tutulong sa'yo. Ang mabuti pa, umalis ka na dito habang nakakapagtimpi pa ako, Trixie.
Pero wala na ako mapupuntahan. Baka saktan ako ni Luis at pakiramdam ko, mawawalan na ako ng lakas pa. Kung tulungan mo ko, nararamdaman ko na naman sila sa ilalim ng aking balat. Ayoko pa mamatay. Ano ba kasi pinagsasasabi mo? Alam ko na. Kutsilyo. Kailangan ko ng kutsilyo. Bigyan mo ako ng kutsilyo. Para saan? Ipapakita ko sa'yo. Maniniwala ka sa akin kapag pinakita ko sa'yo mismo na may insektong gumagapang sa ilalim ng mga balat ko ngayon. Anong... Sandali. Trixie, sinabi nang umalis ka na di ba? Kutsilyo. Kailangan ko ng kutsilyo. Umalis ka na dito. Heto, pwede na to. Trixie, anong ginagawa mo? Ibaba mo yung kutsilyo. Trixie, anong gagawin mo dyan? Ano ba? Hindi ko na rin kayang tiisin ang pakiramdam kong sobrang sakit na ng katawan ko. Nararamdaman ko silang lahat sa ilalim ng aking balat. Gumagapang sila. Kinakagat nila ako. Diyos ko, sandali Alex. Dito ka lang. Trixie Iha, maghunos dili ka. Masasaktan ka lang sa gagawin mo. Hindi. Ayaw niyong maniwala sa akin, hindi ba? Ipapakita ko sa inyo. Aalisin ko sila sa katawan ko. Hindi mo maaalis yan sa katawan mo, Trixie. Kung magawa mo man, pilit na meron at meron pa rin panibagong lalabas. Ano? Pero, bakit? Nanay, ano ba talaga nangyayari? Hindi ito basta sakit lang, Kong. Hindi yan malulutas ng kung ano mang binabalak mo, Trixie. Ano kasing nangyayari? Kuya, Ay nako, mag-usap nga tayo, Alex. Hindi pa man ako nakakasagot noon, Kabanong, ay lumapit na sa akin si Kuya. Inalalayan niya akong tumayo mula sa pagkakalugmok ko sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan niya akong inakay papasok sa kwarto. Bawat takbang ko noon ay mabigat sa dibdib ko. Nang marinig ko ang malakas na tunog ng pinto sa pagsara, parang tumaas ang bigat ng hangin sa loob ng silid. Idagdag pa ang malamig na katawan ng aking anak sa aking mga bisig. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko nang itanong niya sa akin ang susunod na salita. Isang tanong na alam kong magbabago sa lahat nung araw na yon. Alex, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Itunuloy mo ba ang paggamit sa itim na libro ni Nanay? hindi ko ginusto to, Kuya. Wala na kasi akong maisip na paraan pa para mabawi ko si Riley. Diyos ko naman, Alex. Bakit mo nagawa to? Kinausap na kita noon, di ba? Sorry, Kuya. Hindi ko gustong mangyari to. Hindi ko gustong maging dahilan kung bakit mawawala na ng tuluyan sa akin ang anak ko. Sige na. Tama na. Hindi mo rin naman kasalanan lahat ng ito eh. Hindi mo to magagawa kung hindi ka nila sinaktan. Sige na, Alex, tahan na. Kasabay ng pagbagsak ko sa sahig, naramdaman ko ang maigpit na yakap ni Kuya Kong. Tahimik lang kaming magkasama, ngunit ramdam ko ang suporta at pangunawa niya sa kabila ng sakit na bumabalot sa amin. Hindi nagtagal, lumabas si Nanay at niyakap din kami. Sa mga braso ko naman, ramdam ko ang malamig at walang buhay na katawan ng aking anak. Tahimik, walang kibo, at tila hinahaplos ng hangin ng kanyang munting katawan. Lumipas ang oras at kahit gaano kabigat ang pakiramdam ko bilang isang ina, inihanda ko ang katawan ni Riley. Pinalitan ko siya ng malinis na damit at lampin. Maingat siyang inihiga sa kanyang kuna at pansamantalang nilagyan ng kulambo. Sa bawat kilos, ramdam ko ang bigat ng pagkawala niya. Ngunit pilit kong pinananatili ang pagiging kalmado para sa huling pagkakataon ay magawa kong maalagaan ang aking anak. Natawagan ko na yung mag-aayos ng libing ni Riley, Alex. Salamat, Kuya. Wala yun. Siya nga pala. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon, Alex, pero kailangan kong sabihin ito. Ano yun? Itago na lang muna natin ang nangyari kay Riley. Pag may nagtanong, hindi na natin kailangang sagutin pa.
Mas mabuti na yung hindi mo na ito lumaganap sa lahat habang hindi pa malinaw Mas mabuti nang hindi na muna ito lumaganap sa lahat habang hindi pa malinaw ang nangyari. Isa pa, may problema pa tayong kailangang harapin ngayon. Halos sabay kaming napalingon noon kay Trixie. Nakahiga siya sa kama ko. Pawis na pawis. Hingal na hingal. At kahit nanghihina, ay pilit na kinakamot ang balat na parabang may gustong alisin doon. Hindi natin siya pwedeng basta palisin ngayon dito. Mahirap na. Baka may makaalam pa ng nangyayari sa kanya at mapahama ka. Paano si Luis? May nakausap na akong kaibigan. Pinahanap ko na siya kaya mas mabuti na bago natin dalhin ito sa pulis. Tapusin muna natin ang kung anumang problema natin dito. At ikaw, Trixie, huwag kang aalis dito Dahil pilit na ipapahanap lang din naman kita. Naiintindihan ko. Ang kailangan natin pag-isipan ngayon kung paano natin matutulungan si Trixie. Kuya, akala ko ba nauunawaan mo kung bakit ko nagawa to? Oo nga, pero hahayaan na lang ba natin siya? Alex? Alam kong galit ka, pero hindi mo rin naman gusto to, di ba? Nangyari na, kuya. Wala na rin si Riley. Lahat ng to, sila naman ang nagsimula, hindi ba? Hindi rin naman posibleng bawiin ang kulam. Ano ho? Ang ibig kong sabihin, maaari ngang mabawi ito pero parating may kapalit. Anong kapalit? Babalik ang sumpa sa gumawa ng ritual o di kaya naman ay ililipat lamang sa ibang tao. Diyos ko. Alam kong mahirap na desisyon ito, anak. Alam kong may parte sa puso mo ang galit, pero meron din ang pagsisisi. Pero alalahanin mo, hindi ka naman gagawa ng ganito kung hindi ka nila unang sinaktan. Nay naman, hindi naman kayo nakakatulong Ay bakit? Ano ba ang gusto mo, ha? Bawiin ni Alex ang sumpa. Saluhin niya lahat ng paghihirap matapos siyang lokohin ni na Trixie at Luis. Kung wala na rin si Riley sa kapatid mo. Wala nang natitira sa kanya. Kaya bakit ba kailangan pa nating alalahanin ang kahahantungan ng dalawang yan? Hindi ko lang gusto na dalhin ito ni Alex, Nay. Alam niyo naman siya Kilala niyo siya. Mabuti si Alex. Kahit nagawa niya ito, balang araw ay magiging dahilan ito kung bakit hindi na niya kayang sumaya. Oo, ngayon puro galit. Pero paano sa mga susunod na taon? Ibig sabihin, gusto mo ngang bawiin ni Alex ang kulam. Ang gusto ko ay matapos na ang lahat ng ito, Nay. Umiisip ako ng ibang paraan. Walang ibang paraan kundi ang tanggapin ito, Kong. Trixie, halika rito, iha. Bibigyan kita ng gamot para makatulog. Mas mabuti pang ipahinga mo na lamang yan. Hindi ko kaya, Nay. Kayanin mo dahil kasalanan mo rin naman ang nangyayari sa'yo. Magpasalamat ka nga at may pakialam pa sa'yo ang anak ko kahit na niloko mo siya. Nay, alam nyo, lalo lang lumala ang sitwasyon dahil sa mga sinasabi nyo Katotohanan lang naman ito. Hindi ako pwedeng matulog, Nay. Baka hindi na ako magising. Baka ubusin na ako ng mga insekto sa katawan ko. Mamamatay na ba ako? Alex, hanggang kailan na lang ako tatagal? Hindi ko alam. Tama ka. Kasalanan ko to pero hindi ko pa gustong mamatay. Heto, inumin mo itong gamot para makatulog ka. Sandali. Mas lalong lumalala ang sitwasyon mo, Trixie. Kung nauna pa sa iyo si Luis na makaramdam ng ganyang sintomas, delikado na dahil baka malaman na ito ng ibang tao. Ay ano naman ngayon? Masyado mong pinoproblema ang mga taong yan, Kong. Wala naman silang kaambag-ambag sa buhay natin. Hindi ko lang gusto na maging laman ng chismis si Alex. Ilang beses nang nadala ang pangalan niya dahil sa Luis na yan. Tapos ngayon, heto na naman. Naiwan kami ni Kuya at biglang tumahimik ang paligid. Ramdam ko ang pagod at pagkalito sa kanya. Pero hindi ko magawang makaisip ng kahit isang salita para pagaanin ang loob niya. Alam kong nahihirapan din siya sa nangyayari, lalo na't patuloy niyang iniisip ang nalaman niya tungkol kay Luis. Sa totoo lang, halo-halo ang nararamdaman ko noon, Kabanong.
Hindi ko maipaliwanag kung alin ang mangingibabaw. Ang sakit, ang galit, o ang hiya sa nagawa ko at sa lahat na nangyari. Sana nakinig na lang ako sa iyo, kuya. Ay nako, wag mo na nga munang isipin ang mga nangyari, Alex. Sulitin mo na lang muna yung oras na nakikita mo pa si Riley. Wala na rin namang mangyayari kung sisisihin mo pa yung sarili mo eh. Kuya, Oh, ano? alam mo ba, nung bata pa ako, palagi kong naiisip noon na siguro mas masaya tayong magkapatid kung hindi tayo napunta sa magulang na katulad ni nanay at tatay. Kung sana sila yung mga magulang na mas importante ang mga anak kaysa sa sarili. Kung ganun siguro, hindi magkakaroon ng ibang babae si tatay. Hindi rin si nanay gagamit ng itim na libro. Naalagaan sana nila tayo ng mas maayos. Siguro, nakatapos ka rin ng pag-aaral, kuya. Hindi mo na kinailangan pang tumigil para makatapos ako. Ano ka ba? Okay lang naman sa akin yun eh. Nung nakatapos ka, masaya na ako doon at para na ring natupad ang mga pangarap ko sa buhay. Pero kuya, hindi ko lang matanggap na yung klase ng pamilya na ipinangako ko sa sarili kong hindi ko hahayaang mangyari sa magiging anak ko ay nangyari pa rin sa akin. Sa totoo lang, kuya, hindi ko na alam kung paano pa maniniwala na hindi ko kasalanan ang lahat. Kasi kasalanan ko. Alam kong kasalanan ko. Hindi naman kasi natin hawak ang tadhana natin eh. Minsan nakala natin tama na ang lahat ng ginagawa natin pero hindi pala. Nay? Nay, anong nangyari? Trixie? Lumayo kayo sa akin! Sobrang sakit ng tiyan ko! Nay, anong nangyayari? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang namilipit sa sakit ng tiyan eh. Pigil nga akong sumilip noon sa kwarto at nakita ko si Trixie. Yakap niya ang tiyan at namimilipit sa sakit. Sa unay kinakaya ko pang tingnan, pero nang muli siyang masuka at muling sumama roon ng mga insekto, agad na akong napatalikod at tumakbo palabas hanggang sa makarating ako sa kubo ni nanay. Agad kong hinanap doon ang manikang ginamit ko para kulamin sina Luis at Trixie. Nang makita ko ang dalawa na maayos na nakasilid sa maliit na baul, agad kong kinuha ang manikang may bihis at wangis na katulad ni Trixie. Sunod ay umiiyak akong humiling sa Diyos na sana'y patawarin niya ako. Hinugot ko ang mga karayom na nakatusok sa tiyan ng manika. Pagkatapos ay ibinil ko yun sa lalagyan. Pagbalik ko sa bahay, humuhupa na ang mga iyak ni Trixie. Lumipas ang magdamag at aligaga ako. Hindi makatulog habang pinagmamasdan ang walang buhay kong anak sa kanyang higaan. Pero nang lumabas ako noon para sana kumuha ng maiinom, naabutan ko ang nanghihinang si Trixie. Pilit na nagsasali ng tubig sa baso kahit nanginginig ang mga kamay. Namumula na rin ang ibaba ng mga mata niya. Pawis na pawis at sunod-sunod ang pagsampal sa balat na parabang may kung anong pinapatay na insekto roon kahit wala naman. Alex, nandyan ka pala. Babalik na rin ako. Kumuha lang ako ng tubig. Wala akong pakialam. Sandali. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Pero gusto ko lang sanang sabihin na ginawa ko ang lahat para hindi siya masaktan ni Luis. Mahal ko si Riley kahit na alam kong hindi ko siya tunay na anak. Maniwala ka sa akin. Hindi ko siya pinabayaan, Alex. Importante pa ba yun ngayon? Wala na ang anak ko, Trixie. Panalo ka na. Panalo na kayo ni Luis. Tuluyan yun ang nagawang ilayo sa akin si Riley. Mahal ko si Riley, Alex. Alam kong hindi mo tanggap. Alam kong hindi mo naiintindihan pero masakit din ito para sa akin. Anong gusto mo? Kaawaan kita? Damayan kita, ganun ba? Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na hindi lang isang trophy o bagay na ikapapanalo ko si Riley. Mahal ko siya at gusto kong nasa mabuti ang lagay niya. Mahal mo siya? Pero inilayo mo siya sa sarili niyang ina? Alam mo ba kung anong tawag doon, Trixie?
Hindi pagmamahal, kundi pagiging makasarili. Pero hiwalay na kayo ni Luis, Alex. Hindi mo na maibibigay sa kanya ang buong pamilya na alam mong pangunahin niyang pangangailangan bilang bata. Ang pamilya na nasira ng dahil sa'yo, ganun ba? Matagal nang sira ang pamilya ninyo, Alex. Huwag mo akong pinaglololoko. Sandali, hindi mo ba alam? Manhid ka ba, Alex? Una pa lang may mga babae na si Luis. Dinadala niya sa bahay niyo o nakikita kong lumalabas. Hindi pa man ako pumasok sa relasyon niyo. Matagal na tong sira. Hindi totoo yan. Ikaw ang sumira ng pamilya namin. Hindi ako magtataka na ayaw na sa'yo ni Luis. Bakit parang masyado ka naman nga palang walang oras sa kanya? Kahit kay Riley. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa pamilya mo. Kaya ba nakisawsaw ka at inala mo, ganun ba? Nung una, nag-aalala ako kay Riley. Napalapit na siya sa akin noon mula nung inalagaan ko siya. Masayahin siyang bata at alam kong lalaki siyang mabuti. Pero hindi ko naman alam na magkakagusto ka kay Luis, ganun ba? Hindi ko sinasadya ang lahat, Alex. Masyado lang ako naghahanap sa kuya mo. Siguro dahil gusto ko na rin magkaanak. Magkapamilya kami na ni minsan hindi naman yata pumapasok sa utak ng kuya mo. Pero hindi katwiran yan sa pagpatol mo sa asawa ko, Trixie. May pangarap si kuya para sa inyong dalawa. Kaya nga pinakasalan ka niya di ba? Kung sana hindi ka nalang naging tanga. Wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Alam kong kasalanan ko. Tanggap ko ang pagkakamali ko. Dapat lang, dahil kung may sisisihin man dito, yun ay walang iba kundi ikaw. Pero aminin mong may pagkakamali ka rin, Alex. Alam ko, at iyon ang araw na nagtiwala ako sa inyong dalawa ni Luis. Itong ginawa mo sa amin, ha? Anong ginawa mo sa amin? Kinula mo kami? Kaya oo, galit ka. Pero ikaw ang pumatay sa anak mo. Ikaw ang papatay sa amin. Ano ba? Hindi pa rin ba kayo natatapos? Trixie, hindi ba't sinabi ko nang huwag kang lalabas ng kwarto? Mabuti na tinahayaan pa kitang manatili rito kahit nangangati na akong kaladkarin ka pabalik kay Luis Totoo lang naman lahat ng sinabi ko. At totoo rin naman na kayo ang nagsimula ng gulong ito Hayaan mo na, kuya. Bukas, sa libing ni Riley, inaasahan kong hindi kayo gagawa ng gulo Naintindihan nyo? Pagkatapos nito, gagawa tayo ng paraan para lutasin ang iba pang problema. Salamat, Kong. Huwag ka muna magpasalamat, Trixie. Hindi buhay mo ang prioridad ko, kundi ang kapatid ko. Ano man ang mangyari sa'yo, hindi ko na konsensya yon. Dumating ang araw ng libing ni Riley. Tahimik ang sementeryo noon. Halos walang hangin. At parang pati ang mundo ay tumigil bilang pakikiramay. Wala nang ibang tao roon kundi kami na lamang ni Kuya. Nakaupo ko sa harap ng puntod ng anak ko, nakatitig sa lupa na siyang huling hahawakan ko. Si Kuya naman ay nasa dulo ng sementeryo, naghihintay sa loob ng sasakyan. Ginawa niya ang hiling ko na bigyan muna ako ng oras na mag-isa. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam noon. Walang salitang sapat para mailarawan ang sakit ng isang inang nawala ng anak. Habang nakatitig ako sa puntod, pakiramdam ko noon ay gusto ko na ring sumunod. Gusto kong mawala. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sobrang bigat na ng sakit. Pero kahit ganon, may bahagi sa akin na ayaw pumayag na doon na lang matapos ang lahat. Alam kong may mga kasalanan akong kailangan harapin. Mga desisyong ginawa ko dahil sa takot, sa pag-asa at sa pagiging desperado na mabawi si Riley. Alam kong kailangan ko pang harapin ang mga taong kailangang managot sa nangyari sa aking anak. Alex, kailangan na nating umuwi. Sandali. Luis? Diyos ko! Bakit hindi ka na bumalik, Trixie? Halos hindi ko kayang lumingon noon kay Luis. Payat na payat siya. Parang ilang linggong hindi kumain. Nangingitim rin ang paligid ng kanyang mga mata at may mga langaw na paikot-ikot sa mukha na kahit anong waksi niya, hindi umaalis. Ang mga mata niya ay parang wala sa sarili. Palaging gumagala at hindi makafocus sa iisang direksyon.
Sa bawat takbang niya, ramdam ko na parang bibigay na ang kanyang mga tuhod. Mabagal at mabigat ang lakad niya, na parang pilit na lang niyang dinadala ang sariling katawan. Lumapit si Trixie para sana alalayan ito. Pero bago pa man niya mahawakan si Luis, bigla niya itong itinulak palayo. Doon naging alerto si Kuya. Isang hakbang lang, agad niya akong hinila at itinago sa likuran niya. Ano bang ginagawa niyo rito? Talaga bang wala na kayong kahihiyan? Anong ginawa mo sa akin, Alex? Anong ginawa mo sa anak ko? Anak natin, Alex. Anak natin na namatay dahil sa kagagawan mo. Kinakarma ka na nga, napakayabang mo pa rin. Ano, nagpunta ka rito para isisi sa akin ang nangyari kay Riley? Kahit na malinaw na ikaw ang pumatay sa kanya? Hindi ko siya pinatay, Alex. Kinulam mo ako para masaktan ko siya. Tingnan na lang natin kung paniniwalaan sa korte ang mga pinagsasasabi mo. Korte? Alam mong hindi mo na kailangan ng korte para pahirapan ako, Alex. Kaya mo nga ako kinulam, hindi ba? Para manghina ako, mawala sa sarili, mamatay. Halos lahat kami ay nagulat at napahinto nang biglang mapaubo si Luis at agad na nasundan ng pagsusuka. Sa bibig niya lumabas ang mga uod na buhay. Kumikibot pa at parang patuloy na namumuhay sa loob ng kanyang katawan. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya sa mga mata, wala akong nararamdaman na gulat. Parang sanay na siya sa ganitong pangyayari at parang hindi yun ang unang beses na nangyari sa kanya. Si Trixie naman, ramdam ko ang takot at pagkalito nun. Hindi na niya alam kung paano lalapit kay Luis dahil kahit siya mismo ay hindi na mapigilan ng sariling takot. Diyos ko! Luis, anong nangyari na sa'yo? Hindi ko na alam kung paano pa kita matutulungan. Alex, halika na. Umuwi na tayo. Hindi pa kami nakakatalikod ni Kuya noon nang biglang mapasok ka rin si Trixie. Paglingon ko, mas malalaki at mas kumikibot ang mga uod na lumalabas sa kanya at agad siyang napahinto sa takot. Malakas siyang sumigaw, umiiyak at nanginginig habang nakatitig sa mga insektong tila buhay na buhay pa rin kahit nanggaling na sa loob ng kanyang katawan. Nataon naman na may mga tao na dumating para dumalaw sa isang puntod at agad na napatingin sa amin at nagulat, naguluhan sa nangyayari. Nang akmang lumapit ang ilan sa kanila, biglang hinila ni Kuya Kong si Trixie at nagmamadaling pinasakay sa sasakyan. Si Luis naman, na sinusubukang habulin o abutin si Trixie, na tiningnan na lamang siya at hindi kumilos na parang wala na ring lakas. At bakit nyo kami sasama, ha? Hindi mo ba gustong malaman ng mga tao dito na magkukulam yung kapatid mo? Manahimik ka, Luis. Kalilibing lang ni Riley, ah. Patahimikin mo naman ang kapatid ko. Hindi! Harapin mo ang ginawa mo, Alex. Gusto mo bang ipagsigawan ko pa dito na magkukulang ka? Ha? Alam mo, mabilis lang itong papatulan ng mga tao dahil kilala nila ang nanay nyo. Pag hindi ka pa uminto, baka hindi na ako makapagtimpi pa sa'yo, Luis. Huwag mo aksayahin ang oras mo sa kanya, Kuya. Yan, sige. Umalis kayo. Takbuhan mo ang ginawa mo. Akala ko pa naman, napakatapang mo. Isa ka rin palang duwag, Alex. Manahimik ka. Tingnan mo nga naman. Ang babaeng sinasabing sinira ko, inasawa ko daw kahit na matanda sa akin. Sirang-sira ang reputasyon mo sa lugar na ito nung kinasal tayo. Alex, para kang santa sa kanila. Tingnan mo sarili mo ngayon. Wala ka ng awa sa katawan. Natitiis mong gawin sa akin to. Akala ko ba ako ang hayop? Ako ang masama sa ating dalawa. Mas masahol ka pa pala sa akin eh. At bakit naman ako maaawa sa'yo? Ni hindi ka nga naawa nung inilayo mo sa akin ang anak ko dahil lang sa ayaw mong malamangan. Wala ako inaamin, Luis. Pero kung yan ang gusto mong isipin, bahala ka. Basta alam ko, karma lang ang nararanasan mo ngayon at malamang hindi lang dyan natatapos ang paghihirap mo. Anong ibig mo sabihin? Tara na, Kuya. Ano? Sandali, Alex! Anong gagawin mo sa akin? Hindi pa ako pwedeng mamatay! Huwag ka mag-alala. Sapat nang nakita ko ang mukha mo ngayon na ni katiting, walang bahid ng lungkot sa sinapit ni Riley. Alex, ano bang ibig mo sabihin?
Ang ibig kong sabihin, hindi ka pa mamamatay. Hindi mangyayari yon kahit nahilingin mo pa sa Diyos. Hindi, ano ba? Buksan mo itong sasakyan! Harapin mo ako, Alex! Huli ko nang narinig yon dahil tuluyan ang nakalayo ang sasakyan namin. At habang nasa loob ako ng kotse, tanaw ko pa mula sa bintana ang nangihinang katawan ni Luis. Ganon din naman ang nanginginig na si Trixie sa likod ng sasakyan. Pagdating sa bahay, agad akong nagkulong noon sa kwarto. Inihagis ang lahat ng gamit na madadampot ko sa paligid at doon isinigaw lahat ng sakit na ilang araw ko nang kinikimkim. Tanda kong nanginginig ang mga katawan ko noon. Halos hindi makahinga, para bang masisiraan na ng ulo. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok doon si Kuya. Alex, tama na. Bakit ba dinala mo pa rito ang babaeng yan? Alex, kapatid kita. Pero hindi ko gustong ginagawa mo sa kanila. Hindi na ikaw to eh. Ang sabihin mo, mahal mo pa rin ang babaeng yan. Ano? Iniisip mo ba na porkit mamamatay na si Luis, kaya mababawi mo na ulit siya? Ano? Hindi ganun yun. Ikaw ang iniisip ko, Alex. Masyado nang malala itong ginagawa mo eh. Ano ngayon? Dapat lang sa kanila yan. Ginawa nila yan sa sarili nila. Alex, suminahon ka muna. Hindi ako hihinahon hanggat hindi nagdurusa ang dalawang yan sa harapan ko. Hindi na ikaw yung kapatid na kilala ko. Masyado ka nang nagpapadala sa galit mo, Alex. Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ko. Tama ka. Hindi ko na nga alam. Hindi na kita makilala eh. Tingnan mo nga sarili mo, Alex, oh. Wala nang ibang natakbo sa utak mo, kundi galit, kundi pagiganti. Hindi lang ito basta galit, kuya. Nawalan na ako ng anak nang dahil sa kanila. Palibasa at wala kang alam, kaya hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Oo, wala nga akong anak. Pero alam na alam ko noong nagkaganyan si nanay. Alex, alam ba na wala ka ng pagkakaiba sa kanya ngayon? Bigla akong natigilan ng mga pagkakataong yon, Kabanong. Para bang may kung anong sumapul sa puso ko. Napaupo na lang ako kung saan ako nakatayo at doon malakas na umiyak. Hindi nagtagal, isang mainit na yakap ang pumalibot sa akin. Yakap na alam kong matagal ko nang inaabangan kay nanay. Magpakatatag ka, anak ko. Nandito lang kami ng kuya mo at pangako ko. Hindi na kita iiwan, anak. Nay, ang anak ko. Wala na ang anak ko. Nandito lang siya, Alex. Kahit anong mangyari, hindi siya mawawala sa'yo. Gagabayan ka niya saan ka man magpunta. Kasalanan ko to, Nay. Ako ang pumatay kay Riley. Kasalanan ko to. Huwag mong isisi sa sarili mo ang lahat, anak. Isa kang ina. Wala nang sasakit pa sa pinagdaraanan mo ngayon. Pero kailangan mong maging matapang, anak. Kailangan mong patunayan sa kanila na hindi ka magiging masamang tao dahil sa pananakit nila sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Nay. Hindi ko alam kung mawawala pa ba itong galit kong nararamdaman. Alam kong kaya mo, anak. Hindi mo kailangang madaliin. Huwag kang gagaya sa akin, anak ko. Napabayaan ko kayo ng dahil sa galit ko. Napabayaan ko ang sarili ko at hindi ko kakayanin kung mangyayari din yun sa'yo, anak. Ah! Si Trixie! Luis! Tulungan niyo ako. Kitang-kita ko noon kung paanong sakali ni Luis si Trixie. Wala sa aming makakilos lalo na at kita sa mukha ni Luis ang galit. Luis! Bitiwan mo si Trixie! Tandaan ang dugo dito! Kung hindi niyo babawiin ang sumpa mo sa akin, Alex! Hindi ko kayang gawin yun, Luis. Ah, ganon ha? Ah!
Malakas na umiyak si Trixie nang ilabas ni Luis ang kutsilyo sa bulsa niya at sinugatan nito ang pisngi ni Trixie. Pagkatapos noon ay basta na lang niya ito binitiwan. Nanlilisik ang mga matang tumitig sa akin. Mabilis na tumakbo naman si Kuya papasok sa kanyang kwarto. Si Nanay naman ay agad na umarang sa unahan ko, ngunit masyado na siyang mahina kaya naman nang hilahin siya ni Luis ay hindi man lang siya nakapalag. Sa isang iglap, nakatayo ko sa gilid. Nanginginig na nakatingin kay Nanay noon. Si Trixie ay habulang hininga sa sahig habang si Kuya ay nakatutok ang balisong kay Luis. Bitiwan mo si Nanay Luis! Gagawin ko yan kung sasama sa akin si Alex. Huwag ninyo akong isipin, mga anak. Kaya ko sarili ko. Ano to, palabas? Alex, alam mo isang hampas ko lang sa nanay mo sa pader na to. Malalagutan na siya ng hininga. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magmatigas. Sumama ka na sa akin para mabawi mo na ang sumpa mo sa akin. Nahihibang ka na, Luis. Hindi na mababawi pa sa'yo ang sumpang yan. Manimik ka, tanda! Kala mo ba hindi ko to alam? Lumapit na ako sa albularyo at sinabi niya sa akin ang paraan para mawala ito. Kaya wag mo na akong binibilog pa dahil baka lalo lang kitang masaktan. Bitawan mo ang nanay ko, Luis! Wala siyang kinalaman dito! Kung ganoon, wag mo na ngayaang madamay pa ang iba. Sumama ka sa akin at bawiin mo ang ginawa mo. Pagdusahan mo ang kabayaran sa ginawa mong panloloko sa anak ko, Luis. Hindi ako papayag na bawiin ni Alex ang sumpa. Hindi naman ako maghanap ng iba kung mabuting asawa sana ang anak mo eh. Ano bang basehan mo ng mabuting asawa, ha? Yun bang katulad mo? Batugan at asa sa iba para mabuhay, para parati kayong magkasama. Nay, tama na. Hindi ko po gustong masaktan kayo. Alex, anong binabalak mo? Alex! Babawiin ko na ang kulam, Luis. Kaya bitawan mo na ang nanay ko. Luis! Tama na! Manimik ka! Isa ka pa eh! Pagkatapos ang ginawa ni Alex sa atin, dito ka pa talaga gagapang para humingi ng tulong? Hindi mo ba naisip na walang gusto ang mga ito kundi ang mamatay tayo? Pero lalo lang lumalala ang sitwasyon, Luis. Tama na! Bitiwan mo ako! Bitaw! Ikaw, Alex! Sumama ka sa akin! Bilisan mo! Alex! Huwag ka susunod! Hinayaan kong hilahin ako ni Luis hanggang sa makarating kami sa kubo ni Nanay kung saan ko ginagawa ang ritual para kulamin sila noon. Sa puntong ito, handa na akong saluhin ang nagawa kong mali. Wala na si Riley at hindi na rin ako makakahanap ng rason para magmatigas pa. Wala na akong ibang gustong mangyari noon kundi ang matapos na lamang ang lahat. Gawin mo na! Bilisan mo, Alex! Hindi mo gugustuhin kapag nagalit ako! Gagawin ko ang gusto mo, Luis. Babawiin ko ang kulam. Tatanggapin ko ang kapalit ng nagawa ko. Pero bago ko gawin yun, gusto kong malaman. Minahal mo man lamang ba ang pamilya natin? Ha, Luis? Tigilan mo ang kadramahan mo, Alex! Wala akong oras para dyan! Hindi. Sabihin mo sa akin ngayon ang sagot, Luis. Bigyan mo naman ako ng kahit konting dahilan para isakripisyo ko ang buhay ko sa'yo. Tigilan mo yan, Alex! Tigilan mo na yan! Ikamamatay ko ang pagbawi sa sumpa, Luis. Alam mong hindi yan basta mawawala na lang. Babalik at babalik yan sa akin. Kaya sana, kahit ngayon lang, sagutin mo ako ng totoo. Minahal mo man lang ba ang pamilya natin? Ang anak natin? Minahal ko kayo, Alex. Pero siguro hindi ganun katibay. Ano magagawa ko? Tao lang naman ako eh. Gusto ko din namang mabuhay ng masaya, ng malaya. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na. Siguro nga, minahal mo kami ni Riley. Pero sana pala hindi na lang ano? Sana pala hindi mo na lang kami minahal. Una pa lang, para may lakas ako ng loob na iwan ka noon pa lang. Para sana, hindi naman kami nauwi sa ganito ng anak ko. Nangyari na ang nangyari. Tapusin mo na lang to. Kalimutan na natin ang isa't isa. Sana nga, ganun kadali.
Dahan-dahan at halos manginig ang mga kamay ko nang humakbang ako noon palapit sa librong itim na nakapatong sa isang lamesa sa gitna ng kubo. Hinawakan ko yon, dinaman ang aking kamay bago sandaling humingi ng kapatawaran sa Diyos. Pero hindi pa ako natapos sa pagdarasal nang biglang may kumalampag sa aking likuran. Paglingon ko, kita ko ang pagbagsak ng katawan ni Luis sa sahig at sa likuran niya ay nakatayo ang nanginginig na si Trixie. Umiiyak ito, nangihina habang hawak ang garapon na isa sa mga nakapatong sa lamesa sa gilid ng kubo. May dugo ang noo niya dahil sa pagkabagsak niya kanina nang saktan siya ni Luis. Bakas din ang pasasalig nito mula sa pagkakasakal sa kanya. Trixie. Alex, patawarin mo ko. Alex! Ayoko pa mamatay, Alex. Pero hindi ko hihilingin sa iyong bawiin ang sumpa. Alam ko naman na may kapalit ang ginawa ko sa pamilya mo. Hindi ko lang inakala na ganito kabilis. Patawarin mo sana ako. Hindi na ako nakasagot pa. Wala akong mabuting salita para sagutin siya ng mga pagkakataon na yon. Nanatili na lamang akong tahimik. Hinayaan ko silang umalis at matapos ang lahat, tulalang nasa loob ako ng kwarto ng aking anak. Pakiramdam ko noon, nandun pa rin siya. Tahimik na nakaiga sa kanyang kuna at maya-maya lang ay tatawagin na niya ako para maglambing. Ramdam ko rin noon ang pag-aalala sa nanay at kapatid ko. Hindi ko naman sila masisisi dahil kahit ako, alam kong konting oras na lamang ay mawawala na ako sa aking sarili. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo ko pang hinayaan ang sarili kong malugmok sa lungkot. Mabuti na lamang at si nanay ay bumalik na ang lakas. Hindi na rin niya binabalikan pa ang alaala ni tatay. Kung dati ako noon na nag-aalaga sa kanya, pero sa puntong yon, siya naman ang nag-aalaga sa akin. Sila ni kuya. Pero hindi ko gustong maging pabigat na lang. Hindi ko gustong nag-aalala silang lahat sa akin. Kaya naman muli akong bumalik sa trabaho. Sinikap kong maging normal muli ang lahat. Alex, natutuwa ako na naisipan mo na ulit bumalik sa trabaho. Alam mo kasi, makakatulong sa'yo yun para kahit papano makalimot ka. Sana nga, kuya. Magawa ko ng malimutan ng lahat. Alam ko makakaya mo yan, Alex. Magtiwala ka lang sa sarili mo at palayain mo na lahat ng galit sa dibdib mo. Salamat, kuya. Hayaan mo, pagsisikapan ko yan. Anak, Nay, bakit po? hindi ko sana gustong sabihin pa sa'yo ito pero alam kong kailangan mong malaman. Ang alin po, Nay? Anak, wala na si Luis. Ito na dapat yon. Ito na dapat ang balita na tuluyang magpapalaya sa akin sa masasakit na alaala. Pero nang marinig ko ang balitang yun kay nanay, hindi ko maramdaman ng saya. Hindi ko mahanap sa puso ko ang pakiramdam na nagtagumpay ako kahit na ito mismo ang laman ng mga dasal ko noong gabing pinili kong gamitin ang librong itim. Sa halip na saya, pagwawagi, agad kong naisip si Trixie at mabilis akong binalot ng konsensya. Kuya, O bakit? susunod na si Alex. Wala na tayong magagawa pa, Alex. Mas hindi ko naman gusto mapahama ka. Isa pa, kabayaran na lang din talaga ng lahat ng ito sa mga nagawa nila sa atin. Pero, hindi ko alam kung bakit hindi ako masaya, kuya. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Puro sakit. Puro sakit lang. Yan ay dahil mabuti ka, anak. Kahit nagawa mo ang bagay na yon, alam kong hindi mo pa rin gusto ang makasakit. Nanay, kuya, pasensya na kung hihilingin ko ito. Alam kong sinabi ninyong kailangan ko ng kalimutan ang lahat ng nangyari pero hindi po kinakaya ng konsensya ko. Gusto kong makita si Trixie. Gusto ko siyang makausap. Nagkatinginan ng dalawa noon. Alam kong tutol sila ngunit alam kong hindi rin nila ako tatanggihan. Agad kaming nagmadaling maghanda noon. Sumakay sa sasakyan bago bumiyahe sa tinutuluyang apartment ni Trixie.
Pagdating namin doon, naabutan kong nakaupo si Trixie sa isang single sofa. Nakatitig sa bukas na TV. Nakasandalang likod sa malaking unan. Napapalibutan din ang katawan niya ng makapal na kumot at kahit na hindi ko makita, alam kong malaki ang kanyang pinayat. Agad na mabigat ang dibdib ko sa nakita. Sumenyas naman si kuya at nanay noon. Nahahayaan muna nila kaming mag-usap na dalawa. Matapos silang makalabas, lumapit ako sa tabi ni Trixie. Humila ng isa pang bangko at napaupo doon. Trixie, Alex, kamusta ka na? Pinipilit maging maayos. Ilang buwan na rin ang nakalipas. Parang pumayat ka masyado. Kung sa bagay, kung ako ang nasa katayuan mo ngayon, hindi ko rin basta-basta malilimutan. Paano mo naman nasabi? Hindi ako nagkaroon ng anak pero napakalambing at kay buting bata ni Riley. Alam ko na kung hindi agad siya nawala, alam kong magiging mabuti siyang bata. Hindi siya magiging pasaway katulad ko. Trixie, pumunta ako rito kasi gusto kong ibalita sa'yo na wala na si Luis. Ako na ba ang susunod? Patawarin mo ko. Shh! Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Naiintindihan kita. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangang pagsisihan na nagalit ka. Sa lahat ng nagawa namin sa'yo, nararapat lang to. Isa pa, matagal na akong handa, Alex. Matagal ko nang tinanggap ito. Hinihintay ko na lang ang oras ko. Kung sana may magagawa pa ako, hindi ko nagagawin sa'yo yan, Trixie. Inalagaan mo si Riley. Alam kong mahal mo siya. Hindi ko lang matanggap yun sa sarili ko nung una. Pero ngayon, alam kong mahal mo ang anak ko. At nagpapasalamat ako sa'yo. Gaya ng lagi kong sinasabi noon, napalapit na sa akin si Riley. Para ko na siyang anak. Alam kong lumampas na ako sa dapat na trabaho ko lang pero hindi ko lang napigilan. Siguro dahil napakabuti ng anak mo at mabilis niyang nakuha ang pagmamahal ko kahit sa simpleng mga ngiti lang niya noon. Pero salamat pa rin, Trixie. At sana mapatawad mo rin ako. Alex, kalimutan mo na ang lahat. Wala kang atraso sa akin. Ako ang maraming atraso sa'yo. At ngayon na nandito ka, pwede ba akong humingi ng pabor? Ano yun? Pwede bang gaya ng pagmamahal ko kay Riley, mahalin mo rin siya? Trixie, buntis ka? Oo, at malapit na niyang makita ang mundo. Diyos ko! Ano bang nagawa ko? Shh! Tahan na. Siguro, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na alagaan ang anak mo, Alex. Dahil mukhang hindi ko na magagawa yun sa anak ko. Alam kong napakakapal ng mukha kong hilingin ito sa'yo, Alex. Pero ikaw lang ang kilala kong pwede kong pagkatiwalaan sa kanya. Wala na akong pamilya. Wala akong kahit na sino na mapag-iiwanan sa kanya. Hindi ko naman gustong lumaki siya sa bahay ampunan katulad ko. Kaya
Kahit na nakakahiya, pwede mo bang alagaan ang anak ko, Alex? Tanging iyak na lamang ang naisagot ko sa kanya noon, Kabanong. Hiyang-hiya ako. Sising-sisi. At sa paningin ko tuluyan na akong naging masama. Hindi ko inakala na 2 inosenteng bata ang napahamak sa aking galit. Pero hindi pa man ako nakapagbibigay ng sagot kay Trixie, bigla itong dumaing sa sakit. Nanginginig ang mga kamay ko sa taranta, kaya agad ko namang tinawag si nanay at kuya. Oh, anong nangyari? Kuya, mukhang manganganak na si Trixie. Manganganak? Oo, bilisan mo. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Hindi ko na kaya. Lalabas na ang anak ko. Sandali, bubuhatin ko na siya. Heto na. Ah! 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 Sandali, ibaba mo siya, Kong. Masyadong mahina na ang katawan ni Trixie. Baka hindi na niya abutin pa ang ospital. Mapapahamak ang sanggol. Diyos ko! Nanlalamig na siya, kuya. Mahina na rin ang tibok ng kanyang puso. Nanay, hali kayo. Tulungan niyo po ako. Dito na natin siya papaanakin. Sandali, kukuha ko ng mga kakailanganin natin. Ililipat ko siya dito sa kama. Trixie, huwag ka munang pipikit ha. Pakiusap, labanan mo. Kailangan mo pa kaming tulungan para mailabas mo ang anak mo. Alex, hindi ko alam kung kaya ko pa. Kayanin mo, Trixie. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Trixie, pakinggan mo ang boses ko. Lakasan mo ang loob mo. Nandito lang ako. Hindi ko bibitiwan ang kamay mo. Pangako. Heto na ang mga kakailanganin mo, anak. Heto na, Trixie. Bigyan mo ako ng isang malakas na ire. Kumapit ka lang sa akin, Trixie. Kaya mo to. Para sa anak mo. Isa pa! Babae. Babae ang anak mo, Trixie. Tingnan mo, napakaganda niya. Ang anak ko. Tama ka. Napakaganda niya. Sana lumaki kang may mabuting puso. Sana lumaki kang mahal mo ang sarili mo, anak. Mahal na mahal kita, Riley. Riley? Nagbalik siya, Alex. Nandito na muli ang munting anghel natin. Nagbabalik siya para sa'yo. Trixie, heto. Hawakan mo siya. Shh! Tahan na. Tahan na, Riley. Salamat, Alex. Pasensya na at kailangang mangyari lahat ng ito. Pinauubaya ko na sa'yo si Riley. Trixie? Wala na siya. Trixie, gumising ka! Trixie! Mukhang hinintay lang niya ang pagkakataong to para maihabili niya ang anak niya sa'yo, Alex. Trixie, salamat. Patawarin mo ako. Talaga nga namang masaklap ang buhay, Kabanong. Hindi ko akalain na isang tahimik at palaaral na katulad ko ay dadaan sa lubak-lubak na pagsubok ng buhay. Hindi ko akalain na para matutunan ko ang pagiging ina ay kailangan ko pang mawalan ng anak. Higit sa lahat, hindi ko akalain na kailangan ko pang makagawa ng mali para matutong magpatawad. Minsan nga, hindi ko mapigilang isipin na kung sana hindi ganito kakomplikado ang buhay, baka walang sakit sa mundo, walang galit, walang pangungulila. Pero paano nga rin ba tayo matututo? Basta bilang isang tao, bilang isang ina at asawang nasaktan, nagalit at muling sinusubukan na maging buo muli,
alam ko sa sarili ko na marami akong natutunan. Oo nga, at hindi pa rin mawawala ang lungkot at pagsisisi. Pero patuloy na umaandar ang buhay. Hindi pwedeng maiwan na lamang ako sa isang baitang. Riley, anak! Huwag tumakbo, baka madapa ka! Mukhang pinahihirapan ka ng anak mo ah. Hay, ewan ko ba kung saan niya namanay ang energy niya, kuya? Masyado siyang maliksi. Ako na lang ang nininervyos sa kanyang kakulitan. Ano ka ba? Ganyan talaga ang mga bata. Ang mabuti pa, mag-relax ka na muna. Maupo ka dyan. Dahil patapos na itong iniihaw ko nang makapagmerienda ka na. Si Riley, huwag mo siyang alalahanin. Hindi mo ba nakikita si nanay talagang nakikipagsabayan sa ligsi ng anak mo? Ang saya nilang tingnan, no? Kaya pabayaan mo na muna. Sige na nga. Hay, ang bilis ng panahon ano, kuya? 4 na taon na agad ang nakalipas. Sinabi mo pa. Parang kailan lang mula nung dinala mo si Riley sa bahay noon eh. Ngayon tingnan mo naman siya. Napakabilis ng tumakbo. Kuya, palagay mo, napatawad na kaya niya ako? Sino? Si Trixie? Oo, Ikaw, napatawad mo na ba siya? siguro oo, kasi wala na yung sakit na nararamdaman ko kapag naiisip ko lahat ng nangyari. Alam mo, sa totoo lang, mas nangingibabaw na nga ang konsensya, kuya. Hindi masamang tao si Trixie. Pero lahat naman ng tao, hindi perpekto, hindi ba? Si Trixie, mapagmahal siya. Malambing, pero mahina siya pagdating sa bagay na nakakalito. Mabilis siyang makuha ng iba, hindi dahil sa gusto niyang mangyari, kundi dahil nahihirapan siyang tanggihan ng isang bagay. Mabilis siyang matukso. Mabilis makuha ang loob. Kaya nga siguro, ganun na lang ang yabang niya nung una eh. Kasi, akala niya tama ang ginagawa niya. Ramdam ko naman, kuya. Nung araw na naabutan natin siya sa bayan kasama si Riley, kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot. Takot na baka tuluyan na ngang mapalayo sa kanya si Riley. Alam mo yung mga mata na yun? Ganun na ganun din ang meron ako nung nakita ko si Riley na wala na. Kaya minsan naiisip ko, siguro nga mahal lang niya si Riley. Hindi nga lang tama ang pamamaraan niyang ginawa, pero at least alam ko na ni minsan, nung mga araw na kasama niya ang anak ko, alam ko hindi niya pinabayaan. Ikaw Alex, okay ka lang ba talaga? Okay naman. Okay na ako. Minsan lang siguro, pilit na naaalala ko ang sakit pero alam kong kaya ko na ngayon. Lalo na't nandito si Riley. Gusto ko iparana sa kanya ang pagmamahal na naranasan ng anak ko mula kay Trixie. Para sa ganon, makabawi naman ako sa kanila pareho. Alam mo, napakatibay mo. Masaya ako na alam kong maayos na ang lahat. Tumabi sa akin si kuya kong. Agad naman akong sumandal sa kanya habang pinagmamasdan ng anak kong masayang naglalaro kasama si Nanay Janet. Tahimik lang kaming nakaupo noon, pero ramdam ko ang bigat at ginhawang sabay na nasa dibdib ko. Sa sandaling yun, huminga ako ng malalim. Tumingala sa langit at tinayaan ang sarili kong damhin ng kapayapaang matagal ko ring hinanap. Nang ibalik ko ang paningin ko kay Riley, para bang sandaling nakita ko ang aking anak sa kanya. Isang pakiramdam na madalas bumalik at hindi ko maipaliwanag ng buo. Pero siguro nga ay tama si Trixie. Bumalik lamang ang pinakamamahal naming anghel. Pinunuan niya ang aking pangungulila. At siya ang naging daan para tahakin ko ang buhay na may tinatanaw na bukas. Si Riley na ang lahat sa buhay ko. At handa kong ibigay ang lahat para sa kanya. Pero hindi ako gagawa ng mga bagay na alam kong hindi niya magugustuhan. Ayaw ko siyang mamulat sa mga kasalanang nagawa ko. Kaya ang mga nangyari sa nakaraan ay ibinaunan namin sa limot at hindi na kailanman pinag-usapan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kabanong. Naway sa lahat ng pinagdaanan at desisyong ginawa ko sa buhay ay may napulot kayong aral. Marami pong salamat sa pagtanggap sa aking liham. Mabuhay po kayong lahat na bumubuo sa channel na ito. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Wakas.